Sana pumirma kayo. Pumirma kayo! Father, ba't pinipilit mo kami? Nakita po ninyo, kahit nahalata ninyo kung sino yung gusto naming kandidato kapag eleksyon, hindi naman namin sinasabi na diretsyo yung pangalan. Bakit? Hindi kami nag-i-endorso. Bakit? Baka magkamali kami. Pero dito, siguradong sigurado kami. Ayaw ng Diyos ng diborsyo. Maniniwala ako sa sinasabi ng pare tungkol sa diborsyo sapagkat yun ay hindi niya opinyon, kundi ang katotohanang sinabi na ni Kristo. Maganda ang kasal, pinapangit lang ng asawa mo. Actually, ang nagpapapangit, demonyo, ginamit yung asawa mo. Naatasan po kaming mga pare, partikular na dito sa Diocese ng Malolos, na imbes na kami mag-sermon, ay basahin namin ito sa inyo. Opisyal na pahayag ng Diocese ng Malolos tungkol sa panukalang batas na nagpapahintulot sa absolute divorce, House Bill 9349. Ang pag-ibig ay isang pananagutan. Juan 13:34-35. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Sa huling hapunan, inihayag ni Jesus ang walang hanggang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kanyang katawan at dugo upang pagsaluhan. Subalit, ang pagmamahal na ito ay pananagutan din. Kaya iniutos niyang magmahalan tayo kung papaano niya tayo minahal. Sa natatangi at matingkad na pamamaraan, ang pag-ibig na ito'y nais ng Panginoon na masalamin sa pagmamahalan ng mag-asawa. Kung paanong ibinigay niya ang buo niyang sarili para sa lahat, gayon din ang inaasahang wagas na pag-ibig sa mga mag-asawa. Kaya bilang simbahan, pananagutan nito ang ipahayag at isabuhay ang pag-ibig ni Jesus. Kaugnay nito, ipinapahayag ng obispo, ng sangguniang kaparian, at ng sangguniang laiko ng Diocese of Malolos ang kanilang paninindigan tungkol sa usapin ng diborsyo. So nilalatag dito kung bakit naririnig nyo ang pahayag na ito. Ang sabi ni San Pablo, sa aba ko kung hindi ko ipahayag ang mabuting balita. Sa aba naming mga pari ninyo, sa aba ng obispo, sa aba ng Santo Papa, kung hindi namin ipapahayag ang totoo. Sapagkat ang totoo ay hindi namin opinyon, hindi namin haka-haka, kundi ang totoong galing kay Kristo. At bilang mga Kristiyano, pananagutan natin na pakinggan at panindigan ang katotohanan ito. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay tunay akong pinapanginoon o maliligtas, kundi yun lamang tumutupad sa mga salita ko. Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen? Parang mahina. Amen? Mismong si Kristo ang nagsabi, kung mahal mo ko, susundin mo ang mga utos ko. Ito'y katotohanan at ito'y kautusan bilang mga Kristiyano. Pakinggan natin, panindigan natin. Noong May 22, 2024, ipinasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magpapahintulot ng diborsyo dito sa ating bansa. Bagaman hindi pa ito ganap na naisa sa batas, mainam na pagnilayan nating mabuti kung ano ang maaaring maging dulot nito sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating pamayanan. Sa pakikipaglakbay ng simbahan sa mga bata at kabataan, sa mga mag-asawa at mga pamilya, saksi ito sa katotohanan ng wala naman talagang perpektong pamilya. Alam yan ng simbahan. Batid din ng simbahan ang pinagdaraanan ng mga biktima ng karahasan at pang-abuso sa tahanan. Alam ng simbahan yan. Malawak na rin ang karanasan ng simbahan sa pag-agapay sa mga mag-asawang hindi magkasundo dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang mga pari din, may mga kamag-anak na iniwan ng asawa. May mga kamag-anak na nang iwan ng asawa, ng pamilya. May mga kamag-anak din kami na nagsasama pero hindi kasal.
Alam namin ito. Kaya yan ang sagot ko sa nakita kong post sa Facebook na ganito. Mim, ang sabi nung unang lalaki, sabi ng pare, masama ang divorce. Sabi nung pangalawang lalaki, ba't ka maniniwala? Sa pare hindi naman nag-aasawa. Sagot, maniniwala ako sa sinasabi ng pare tungkol sa diborsyo sapagkat yun ay hindi niya opinyon, kundi ang katotohanang sinabi na ni Kristo. Pangalawa, maniniwala ako sa mga pare kahit na hindi sila nag-aasawa. Bakit? Take it from me! Marami kaming alam tungkol sa mga problema ng mag-asawa. Marami kaming alam tungkol sa buhay mag-asawa. Marami kaming alam, kaya nga hindi kami nag-asawa. Ang tindi na mga nalaman namin. Kaya, huwag niyong isiping wala kaming pakialam. Huwag niyong isiping wala rin kaming karapatan. May karapatan kami sapagkat ipinapahayag namin sa inyo ang katotohanan at may karapatan kami dahil may malasakit kami. Yung malasakit na nararamdaman din namin, naunawaan din namin ang sakit. Dahil sabi ko nga, hitik din ang simbahan sa karanasan. Ang pag-ibig ay pananagutan, ang mga mag-asawa ay dapat mulat sa mga responsibilidad na kaakibat ng kanilang pagkapasya na magsama hanggang kamatayan nung sila ay kasal. Kung may kakulangan man o paglubag sa sinumpaang kasunduan sa kasal, kapwa ay pinagtatanggol din ng batas ang karapatang pantao ng bawat kasapi ng pamilya. Sa katunayan, marami ng mga batas ang umiiral sa ating bansa na tumutugon sa mga nakikitang problema ng mga mag-asawa at pamilya. Sa Family Code of the Philippines, pinahihintulutan ng annulment at legal separation. Maaari itong amyendahin at gawing mas madali at abot kaya ang annulment. Pinangangalagaan naman ng Republic Act No. 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ang kapakanan ng mga bata at kababaihan at pinapapanagot ang gumawa ng karahasan kahit pa ito'y isang kapamilya rin naman. Ang mga batas na ito ay naaayon sa turo ng simbahan na kung sakaling mayroong karahasan sa tahanan o anumang mabigat na kadahilanan, maaring maghiwalay ang mag-asawa, bagamat hindi nasisira ang tipan ng kasal. Bukod dito, ang simbahan mismo ay may pamamaraan upang malaman kung mayroon nga bang bisa ang kasal sa ilang sitwasyon. Sa pamamagitan ng Declaration of Nullity, ipinapahayag na walang bisa ang naging kasal sapagkat walang kakayanan ng isa o dalawang partido na pumasok sa isang makabuluhang tipan. Point, meron na namang mga batas. At yung mga batas na yan, pwedeng i-improve, pwedeng i-amend, annulment, pwedeng mas gawing mura at mas mabilis ang proseso. Meron na naman. Nandun ang malasakit, nandun ang awa, ang pag-iintindi ng simbahan. Bakit kailangan pang i-legalize ang divorce? Para sabihin natin na tama na, kasi kapag naging legal na, marami na ang gagawa. Kasi iniisip natin, tama na. Tandaan po natin, hindi ibig sabihin na legal, tama. May mga legal na mali. May mga legal na kapag ginawa mo, hindi ka makukulong sa mata ng tao. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nagkakasala sa mata ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang batas ng tao ay dapat nakabatay sa batas ng Diyos. At sinong magsasabi na hindi po pwedeng abusuhin ang diborsyo? Sige nga, dito pa sa bansa natin, na kapag makapangyarihan, yung naakusahan ng isang kaso, NBI, Police, PIDEA, lahat na magkakasama. Kahit pa si Batman, si Superman, pagsama-samahin na, hindi makita! At dito pa sa Pilipinas, na yung hindi mo maisip kung Pilipino talaga, nagiging mayor. Dito pa sa atin talaga, na hindi maaabuso ang diborsyo. Come on. Dito pa sa atin, na kapag ma-impluensya ka, may connection ka, at may ching-ching pera ka, magagawa mo ang gusto mo, di ba? Di naman sa lahat ng pagkakataon, pero alam nyo na, madalas. Alam ng Panginoong Hesus ang suliranin ng mag-asawa at pamilya nang makatagpo niya ang isang Samaritana sa balon na may kinakasamang hindi niya asawa at nung iharap sa kanya ang babaeng nahuling nakikiapid, ipinadama niya ang kanyang pagmamahal, subalit hinikayat ang mga babaeng ito na talikuran ng kanilang kasalanan at magbagong buhay. Kaya naman bilang simbahan, sa pagmamalasakit sa mga mag-asawa at pamilya, hindi kailangang makompormiso ang pagpapahayag ng mabuting balita.
ang tama at dapat at totoo. Kaya naman, ang pangunawa at paninindigan namin ay walang pinagkaiba sa sagot ni Jesus sa Pariseyong nagtanong din tungkol sa diborsyo. Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya inilagda ang utos na ito. Dahil sa katigasan ng ulo natin, kaya may issue ng diborsyo. Kung hindi matigas ang ulo natin, walang diborsyo. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. At nagbabala pa ang Panginoon, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalo niya, at ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya din. Ang sabi ng mga nagpo-promote ng divorce, kawawa kasi ang babae. Kailangan ito ng mga babae. Kapatid, pag samasamahin mo man ang milyon-milyon na concern kuno ng mga nagpo-promote ng divorce sa mga babae, sinisigurado ko po sa inyong wala sa maliit na porsyento. Pag samasamahin mo man lahat ng concern na yan, walang maliit na porsyento kumpara sa malasakit ni Kristo sa mga babae. Tingnan po ninyo ang Biblia, makikita ninyo, mahal na mahal ni Jesus ang mga babae. Lalong-lalo na nung kapanahunan niya na ang kultura ay pabor sa lalaki. Isipin po ninyo, sinong unang nakasaksi na muling nabuhay siya? Babae. Sino ang mas kasama niya sa huling yugto ng buhay niya? Mga babae. Bago siya nagministeryo, 30 taon, kasama niya ang kanyang ina, babae. Bago ang iba, yung nanay niya muna. At hindi natin po pwedeng questionin ang pagmamahal ni Jesus sa mga inaape. O hindi ba sabi ng Panginoon, iiwan ko ang 99 na tupa para lamang sa isa, yung isang tupa ang aping-ape. Iiwan ng Panginoon yung mga misis na maganda ang buhay sa mga mister nila. Iiwan ng Panginoon yung mga misis na mahal ng mga mister nila. Iiwan ng Panginoon ang mga misis na buong pamilya para hanapin kang nag-iisa. Ikaw na binugbog ng iyong asawa. Ikaw na niloko ng iyong asawa. Ikaw na pinagmukhang tanga ng asawa mo. Ikaw yung isang tupa. Magtiwala ka, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. At gagawa ng paraan ng Diyos para tulungan ka. Maganda ang kasal. Pinapangit lang ng asawa mo. Actually, ang nagpapapangit, demonyo, ginamit yung asawa mo. Hindi ibibigay ng Panginoon ang kasal kung alam niya na ito'y para sa ikasasama ng tao. Isipin mo, pinaiwan niya sa iyo ang nanay at tatay mo para sa sakramentong ito. Ano yon? Para guluhin ang buhay mo? Ganun ba ang Diyos? So, ibig sabihin, kung papaanong alam niya magtataksil sa kanya si Judas, kung papaanong alam din niya na po pwede kang lukuhin ang asawa mo, gumawa siya ng paraan upang hindi magtaksil si Judas. Gumawa siya ng paraan upang hindi magtaksil ang asawa mo. Kaya lang tulad ni Judas, naghudas pa rin ang asawa mo. At hindi gusto ng Diyos yun. Hindi gusto ng Diyos na naghudas si Judas. Hindi gusto ng Diyos na niloko ka ng asawa mo. Baka nga bago mo mapangasawa yan, gumagawa na ng paraan ng Diyos upang hindi mo mapangasawa yan. Pero pinagpilitan mo ang gusto mo. So huwag mong sabing gusto ng Diyos na niloko ka ng asawa. Walang Diyos na gano'n. Tutulungan ka niya. Pero huwag mong pagdiskitahan siya. Huwag mo siyang sisihin. Pati ang sakramentong itinatag niya sapagkat ito ay maganda. Pinapangit lang ng demonyo at ginamit ang asawa mo. So isipin mo kung ikaw mismo ang magsasabi, dapat umokay na ang simbahan sa diborsyo. Sinong pinaka-natutuwa? Ang demonyo. Sinong pinaka-nasasaktan? Ang Diyos na sa simula pa lang ay panig na sa iyo at gagawa ng paraan upang malampasan mo ang panloloko, pangalipusta, pambabastos na ginawa sa iyo ng asawa. Ang pagbabawal ni Jesus ng diborsyo ay nagmula sa kanyang malawak at malalim na kaalaman, hindi lang sa lipunan kundi sa puso ng tao. Sinasabi ng mga nagsusulong ng diborsyo na ito ay nagbibigay lang ng kalayaan para sa mga may gusto at may pangangailangan nito. Ngunit hindi lamang ang mga may gusto at nangangailangan ang apektado nito. Ang mga anak na maiiwan sa hiwalayan, sila ba ay may kalayaang pumili? Hindi normal para sa isang anak na sabihin niya sa kanyang ina o sa kanyang ama, Nay, iwalayan mo na. Hindi normal yun. Hindi normal para sa isang anak na sabihin niya sa kanyang mga magulang, maghiwalay na kayo. Hindi normal yun. Sapagkat ang unang-unang gusto ng anak, buo ang kanilang pamilya. Sige nga, sabi ko nga minsan, napansin ko, yung alam kong magkahiwalay o hiwalay na mag-asawa,
sa kasal ng anak nila, biglang nagsamang ganon. Iyak na iyak yung anak eh. Sa ay lang niya nakitang magkasama yung nanay at tatay niyang hiwalay na eh. Sige nga, ilang segundo, ilang minuto, umiiyak ang anak. Nakitang magkasama ang nanay at tatay niyang hiwalay na. Yun ang normal sa isang anak. At nung mag-asawa ka, hindi na dapat ang sarili mo ang mahalaga, kundi yung asawa mo. Ngayon kung hindi yung asawa mo, anak mo. Ganon din ang mga babaeng ayaw sanang humiwalay sa asawa, ngunit napilitan na lang dahil ang kanilang mister ay nakahanap ng iba. Sila ba ay may kalayahan ding pumili? Pasensya na sa mga lalaki, pero sa tansya ko ha, mas matinding magmahal ang mga babae. Mas matagal bumigay ang mga babae. Kaya nga minsan nasabi ko na kapag tayong mga lalaki ang nag-give up at hindi nag-give up ang babae, malaki pa ang pag-asa ng relasyon. Pero kapag nag-give up ang babae, patay na. Tapos na ang laban. Kasi matagal na siyang lumalaban. Ang babae, kumpara sa lalaki, ang mas matagal na nakikipaglaban sa samahan at sa pag-aasawa. Ang lalaki, ayaw mo, wag mo! So sino ngayon ang mas argabyado sa diborsyo? O hindi ba't yung babae na mas matinding magmahal kesa sa lalaki? Sa dinami-dami ng mga na-encounter ko, ang madalas na makapagsabi, kung maglalagay ako ng ratio, 3 lang yung lalaki na nagsasabi, pero 7 yung babae, at least na lagi nagsasabi, gusto ko pong buo ang pamilya ko, kaya magtitiis ako. Napakabihira akong marinig yun sa lalaki. Kaya ang diborsyo hindi makababay. Ang matrimonyo ay sadyang ginawang matatag na batas ng Diyos at ng tao sapagkat ito ang pundasyon ng pamilya at lipunan. Ayon sa ating saligang batas, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Ang diborsyo ay salungat sa layuning ito sapagkat pinaparupok nito ang kalooban ng mag-asawa sa kanilang pagtitipan. Sa simula pa lang, ang sinumpaan ng bawat isa'y may bahid ng pag-aalinlangan. Kaya sa kanilang buhay mag-asawa, anumang dahilan ng alitan, ay mas madaling sisiklab sa hiwalayan sapagkat ang kabilang sa mga dahilan ng diborsyo kapag na-legalize ito ay yung sinasabing irreconcilable differences. Imagine kapag inabuso, lalong-lalo na kapag naisa batas ito, ikinakasal pa lang ang mag-asawa, pwedeng naiisip na nila, pag sumablay ako dito, naghihintay naman sa akin yung ex ko eh. Lahat naman ng mag-asawa, mayroong mga differences, pero kay daling sabihin, irreconcilable na po. Di na pwede. Hiwalay na. Di ba? Sa gayon, ang kasal na sagrado ay magiging papel na lang talaga. Dito magkakatotoo yung sinasabi ng iba, papel na lang. Kapag ang diborsyo ay na-legalize na at naabuso pa. Ayoko na. Papel lang. Tayo naman. Papel lang. Ayoko na uli sa'yo. Papel lang. Sige nga. Papayag ba kayong dalawa na nagmamahalan bilang mag-asawa na ang sagradong kasal hanggang ngayon ay pinagsasaluhan yung dalawa, maging ganyan na lang ang tingin ng iba? Papayag ka ba na kapag ikinasal ang anak mo, ganun ang mentalidad ng anak mo at ng mapapangasawa niya? Pwedeng mag-work sa'yo ang divorce, pero papaano sa mga susunod na henerasyon sa'yo? Meron akong kasama kahapon. Sabi niya, Father, gumraduate yung anak ko, nandun yung asawa ko. Siyempre, magkahiwalay na sila eh, matagal na eh. Nakita ko po yung anak ko, naiyak ako. Siyempre, nandun yung asawa mo. Sabi ko, bakit hindi pa ba kayo magkabalikan? Wala naman kayong third party wala naman na. Father, siguro, nagpapakiramdaman kami dalawa. Nagpapakiramdaman kayo? Magaling kumanta yung dalawang mag-asawa na yan Nagpapakiramdaman kayo kung sino ang unang aawit, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Corny ninyo. Pero alam mo, sabi ko, Brad, kung may divorce, wala na yan. Wala nang pakiramdaman yan. Nag-asawa na siya, nag-asawa ka na ng iba kung may divorce. Pero hanggang walang divorce, may sense of pagiging sacred. May sense of, nandun pa rin yung pagmamahal Kasi nandun ang Diyos sa inyong pagmamahalan. Ang pagmamahal ay Diyos. Ang Diyos ay pagmamahal. Ang Diyos ang siyang nagpagtagni sa inyo. Gumawa ng paraan upang magkita kayo at maging mag-asawa kayo. Siya ang may paraan. Siya ang may plano. At naghihintay siya na makikooperate ka at yung asawa mo upang ituloy ng Diyos ang plano niya para sa inyo at sa mga anak ninyo. Hindi ba napapansin ka ako, pati yung mga anak mo, kapag magkasama kayo mag-asawa,
Kasi may naudlot na plano. Kung may divorce, wala na yun. Wala na yun. Gusto niyo po bang magkaganon? Pasasalamat sa mga kongresista na bumoto ng no against divorce. Partikular na yung nasa sakupan ng Diocese of Malolos. Sina Congressman Eric Martinez ng Valenzuela. Salamat po, Congressman. Congressman Tina Pancho ng 2nd Distrito ng Bulacan. Saludo ako sa iyo, Tina Pancho. At sa ating Representative Rida Robes na nag-abstain, salamat po, Ate Kong. Salamat, Ate Kong. Maliban sa kanila, ang iba pang kongresista natin sa Bulacan ay bumoto ng yes. 3 pa sa kanila ay naging co-sponsor ng panukalang ito. Alam na this. Ang laban na ito ay sa larangan ng moralidad, ngunit ito'y nasa sa politika, sapagkat ang mga mababatas lang ang siyang makapagsusulong at makapipigil nito. Ito po ang aming abang panukala upang mapangalagaan natin ang kapakanan ng pamilya. Una, 3 lang po ito, mabilis na lang po ito. Pasensya na kayo. Ipahayag ang inyong pagtutol sa divorce sa pamamagitan ng paglagda sa ating signature campaign. May mga lumilibot mamaya or kanina hanggang mamaya within the Mass. Kasi aside from our booth outside, lalo pat ngayon umuulan, hindi naman kayo pipirma lahat dyan eh. Magmamadali na kayong umuwi eh. Kaya sinabi ko sa kanila na lumibot, sana pumirma kayo. Pumirma kayo! Father, ba't pinipilit mo kami? Nakita po ninyo, kahit nahalata ninyo kung sino yung gusto naming kandidato kapag eleksyon, hindi naman namin sinasabi na diretso yung pangalan. Bakit? Hindi kami nag-i-endorso. Bakit? Baka magkamali kami. Pero dito, siguradong sigurado kami. Ayaw ng Diyos ng diborsyo. Kaya, sukat pilitin namin kayo. Pero kung ikaw ay totoong Kristiyano, pinapanginoon at nagmamahal kay Kristo, hindi na kinakailangan pang pilitin. Palaguin natin ang mga programa ng ating Commission on Family and Life upang lalo pang matugunan ang pangangailangan ng pamilya, lalo na yaong mga pamilya ng OFW. Tayo magdasal ng rosaryo araw-araw bilang isang pamilya. Hilingin natin sa ating mahal na ina ang proteksyon at kalinga sa nagbabantang panganib na ito. Sapagkat ayon kay San Pablo sa Efeso 6:12, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libutan ito. Sino ito? Ang demonyo. Yan ang kalaban natin talaga. Hindi yung mga pumapabor sa diborsyo, ginagamit lang sila. Hindi yung asawa mong nanloko sa'yo, ginamit lang sila. Ang diborsyo ay pakana ng diablo. Tingnan po ninyo yung picture na yan. Gustong-gusto ko yan. Kasi, para bang sinasabi ng mga demonyo, dito lang tayo, dito lang tayo. Iwanan mo muna yung tinutokso mo, dito lang tayo. Kasi one time, big time dito. Ang demonyo, tandaan ninyo, magnanakaw. It's like a thief. Sabi sa Bible, hindi magnanakaw ang magnanakaw kung wala siyang nanakawin. At kung magnanakaw ang magnanakaw, hahanap siya ng mas matinding mananakaw. Pinakamatindi na pwede niyang manakaw ang pag-asama ng mag-asawa. Sapagkat alam niya na kapag ito'y nasira niya, marami siyang masisira pang iba. Mga kapatid, maraming benepisyo ang diborsyo. Kaya nga ito kaakit-akit sa mga tao. Pero sana, alam na natin, bulok ang style ng demonyo. Magbibigay talaga siya ng maraming mga benepisyo upang akitin tayo. Pero ang nasa likod nito ay ang mga problemang later on mag-unfold na pag-isihan mo, pag-isihan ko. Nilagdaan ng ating obispo. Let me end with this. Nakita ko sa Facebook yan, di ba? Sabi ko nga kanina, tapos nakita ko yung comment sa ibaba. Ang sabi nung isa, walang pakialaman kasi kung anong gusto namin. Huwag nyo kaming pakialaman. Daming nag-likes. Parang mga tanga lang. Bakit? Bakit tayo parang mga tanga pag ganyan? Eh, kanino bang dialogue yan? Huwag niyo akong pakialaman. Buhay ko ito eh. Anak ko ito, nasa katawang ko eh. Ano kung ilaglag ko? Ako kinasal, hindi naman kayo eh. Pakialam niyo ba? Choice ko, diborsyo. Kaninong dialogue yung huwag niyo akong pakialaman? Sige nga, wala sa pelikula. Nasa Biblia. Kaya tunay na dialogue talaga. Sino ang may dialogue niyan?
Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth, na parito ka ba upang puksain kami? Wag mo kaming paalaman. Sino yun? Ang diablo. Kaya, kapag ganito na ang katwiran natin, nakikita na natin ang tama, nakikita na natin ang totoo, ibinibigay pa sa atin ng data na kung saan legal ang diborsyo, mas lalong dumami ang problema ng mga mag-asawa at pamilya. Kitang-kita mo na, Juan 3:19, ibinigay ang liwanag pero pinipili mo pa rin ang dilim. Katwiran na yan ng diablo. Sinasapian ka na ng diablo, kapatid. Ngayon ay kapistahan ng kabanal-banalang dugo at katawan ng ating Panginoon na tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. Meron tayong kasabihang, you become what you eat. Kaya yung mga mahihilig sa mga matatamis, nagkaka-diabetes. Mahilig sa mga alat, nagkakasakit sa bato. Mahilig sa mga lechon, hawakan niyo ang belbel ninyo. Parang makakapanin niyo yung mga lechon na inupakan niyo. You become what you eat. Kung madalas natin at linggo-linggo tinatanggap si Kristo sa banal na Eucharistia, tayo ba'y natutulad sa Kanya? Gage, kung ikaw ay pro-divorce, kapatid, nakalulungkot yun. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka nagiging katulad niya. Sayang yung matagal mo nang ginagawang pagdarasal at pagsisimba. Ito sana ang makita nating mensahe ng ating mga pagbasa. Pasensya na po at medyo nahaba. Kailangan lang sabihin sa inyo talaga.